ang kabuuan ng sulat ni Henry. Ayan, Henry. Para kay Ann, pakinggan po natin. TLC. True Love Conversations. The letter. TLC. The letter. The letter. Sabi na sulat ni Henry para kay Ann. Dear Ann, The letter. gusto ko lang mag-sorry sa iyo kasi bigla nagbago yung pakikitungo ko sa iyo. Bigla kitang iniwasan at na-block sa Facebook at hindi nagparamdam ng 2 weeks nang hindi mo alam kung ano talaga ang dahilan. Ann, I'm sorry. Hindi ko masabi sa iyo ang dahilan kasi naduwag akong aminin yung nalaman ko sa mga kaibigan mo at sabi nila sa akin habang nasa Makati ako na nagkaroon ka raw ng scandal. Ang masakit pa doon kasama mo sa sinasabing scandal na yon ay may asawa na. Sinasabi rin nila na sa tuwing papasok ka sa mall na pinagkatrabahuan mo ay mayroon kang kiss mark sa leeg. Well, napakasakit kaya bigla ako nagbago sa iyo. Yung mga kaibigan mo na yon pa naman ang araw-araw mong kasama kaya hindi pwedeng hindi ako maniwala sa kanila. Well, naguguluhan ako kung ano at sino ang paniniwalaan ko. Sila ba o hindi? Hindi ko kasi alam kung kanino maniniwala at paano maniniwala na gawa mo sa akin ito. Sana dumating yung araw na maintindihan mo kung sakaling ipaliwanag ko man sa iyo. And mahal kita at sorry sa lahat ng naniniwala ako na hindi mo yung magagawa sa akin kahit alam kong medyo okay na tayo ngayon. Hindi pa rin nawala sa isip ko yung sinasabi nila gusto kitang layuan at pandinihan pero mas nangingibabaw yung love ko para sa iyo. Sorry, hindi ko masabi at ayoko mag-away tayo at mag-away kayo ng mga friends mo. Sorry na rin, hanggang ngayon nag-iba ang trato ko sa iyo. Sorry talaga. Nagmamahal, Henry. I can feel you. Hello, Papa Jack? Nung naging kami ng boyfriend ko, nakita ko na yung right guy for me. Iba na to, ito na yun, sarap-sarap. Parang nasa heaven. Hindi ko talaga mapaniwanag. Papa Jack, anong gagawin ko kapag dumating na yung time na magiging kami in the future? Malayo siya because of his work. Hindi ko pa alam kung paano namin sasolusyonan yung ganong problema. Ang akin lang, ang masasabi ko lang dyan, huwag mo hugutin. My God! Welcome to TLC. True Love Conversations. Mondays to Fridays, 9 p.m. to 2 a.m. Sa buong kapuluan ay 2 makalipas na kalabing isa gabi po ng Thursday, 13th of November 2014. Maligayang pakikinig po sa mga bisita ko mga kaibigan at saka sa mga bisita kong paharang-harang sa pintuan. Sinabi ko na umalis ka dyan, ayaw mo? Kung tampalin kita ng dollars. Pero wala ako noon. Mag-solicit muna ako. May mga bisita po ako dito makilan-kilan mga kaibigan. Meron po dito yung mga kilay, kala mo tawiran ng Tinder. Tuwid na tuwid. Ay, parahin nyo yung tricycle, baka tumawid yung mga bata. Saan mo tatawid? Sa kilay. Ay, nako. Pakibati naman po si Gemeline Blanco, sabi dito. Hello po. At bumata tayo pangkalahatan. Alam ba yung mga pangkalahatan? Yung mga, hello po sa mga lalaking pinawisan, may libag ang kilikili. Maligayang pakikinig po sa mga dalaga, mga kaibigan, na nagpulbos. Diba? Pero iba ang kulay ng mukha sa leg. Hello po. Maligayang pakikinig po sa mga dalagang hindi pwedeng makita pag bagong gising dahil walang kilay. Hello po. Maraming ganyan no? At maligayang pakikinig po sa mga nilalang na naniniwalang dapat wag oily. Sabi ng bisita, ako ba yon? Ikaw yon. At binabati ko yung bisita ko mga kaibigan na nandito ngayon na pakalat-kalat sa pintuan na mayaman yan mayaman. Pero walang pambili ng shorts na mahaba. Pag ginabag ka, dadaan ng hangin sa anes mo.
Bahala ka. May biro lang ate ha. Hello po, lalo po yung bisita ko magjowa sa labas ng booth na nagde-date po ngayon. Ginagawa nyo kami luneta ha. Maligayang pakikinig po. Maligayang pakikinig po sa mga 60 years old na mga nanay na nagla-love life at nagtanong sa anak, anak masagawa na ba tignan? Hindi, di ba? Walang binibiling all is fair in love, in fairness, mga kaibigan. Oo, di ba? Hindi ko maintindihan itong mga kabataan natin pag nakita yung mga magulang na naglalambingan, nanay, tatay, ano ba yan? Matuwa kayo, di ba? Masaya magulang ninyo, may love life. Di ba? Papa Jack, kabati naman. Kung hindi mo pa kababatiin, black you ka din. Ha, Jeffrey Buenaventura ka, tsura mo. Hello po kay Ate Olive, Sebastian at Beck. Malaki ba yung Beck niyan? Pangalan nyo na, Katina Emlea Saka in Saudi. Hello po, maligayang pakikinig po. Salamat, ang Ansis family of Las Piñas, maligayang pakikinig po. At ang mga bisita po ako nandito ngayon, maligayang pagdating sa ating tribo. Batiin ko lang lahat ng mga dalaga, mga kaibigan, na tinanong ng magulang, anak, virgin ka pa at hindi nakasagot. Hello po. Ang dami niyan. Kayo mga nanay, huwag kayo magtanong niyan, ha? Di ba, no? Awkward din, di ba? Tama ba? Awkward din, di ba? Ang mga nanay, mayroon silang weird na paraan para malaman sa anak yan. Di ba, anak? Mag-ingat kayong dalawa. Pag sumagot ang anak ng opo, ay may nangyari. Di ba? Pero pag sagot ng anak, ma, ano ka ba? Matino po kami. Ayan, medyo... Ayan, mag-ingat din po. Ano? Handali kong mabati dito. Kung maningil kaya ako dito. No? Ang Pineda family, sabi ni Mimay, nakasubaybay, maligayang pakikinig po. Yung mga magbati ka mamaya po ng bahagya, mga 2:30 na madaling araw. Hello po sa inyo. Pansinin mo ako, sabi ni Mitch, mukha mo. Hello. Si Papi Jack ng Itbulaga nakasubaybay. Hello po sa Aling Maliit, maligayang pakikinig po. Si Lino Berwico nakasubaybay, hello sa iyo. Si Oma nakasubaybay, araw-araw. Hello po sa lahat ng members ng Generation X Social. Edzon, si condolence daw for the death of my aunt. The aunt of my colleague yan, Kelly. Nakikiramay po. Get well soon, mami ni Ate Lisa Beltran. Oy, get well soon po. Ayan, si Colonel Nelvin Rico Hermoso, maligayang pakikinig si Papa. Kamusta na po? Ay nako. Yun lang. Malulungkot tuloy ako ngayong gabi nito. May mga ilang bagay na dahilan para malungkot ako. Unang-una, nag-dry yung lips ko. Sakit ng uso ko. Sabi ko sa misis ko, gawan ng paraan, ayaw gawan. Wait! Alam niyo, feeling ko, nung nalaman ko nung 3 araw na tong lips ko nag-dry, natuwa ako kasi, uy, December na. Di ba pag malamig na yung weather, di ba nag-dry na mga lips natin? Hindi kaya yan ang dahilan kung bakit marami nagiging mag-jowa kasi nagkikiss-kiss sila. Para magkaroon ng dahilan na nag-kiss sila, mag-jowa na lang sila. Naisip ko lang. Nag-dry. Pero wag niyo i-offer kung kani-kanino yan, ha. Masasampal kayo niyan, loko. Sa jeep lang, yun, miss. Lamig na nag-dry lips mo, no? I-kiss ko gusto. Pag ako yan, kukutusan kita. Alright, mga kabisyo, we've got a caller. Si Felix ng QC ay nasa kabilang linya. Siya ay 25. Hello. Hello, Papa Jack. Wow. Paano yung pagkakasabi ng Papa Jack po? First time mo kasi, kinakabahan ako. Huwag kakabahan. Makipag-vigil kita. Felix? Yes, Papa Ikaw Jack. ay 25 at saan ka banda sa QC? Dito sa East Avenue, Papa Jack, sa number 16 East Wag mo Avenue. na sabihin kung saan yung part, brother! Makapuntahan ka ng mga kalaban eh. Basta East Avenue, alam ko yung East Avenue. Kabisado ko yan, brad. Di ba alam ko na sa kanan may KFC, tapos hospital yung kasunod, pagtawid mo, LTO tsaka ano. Oh, dito, malapit sa LTO, Papa Jack. Okay na yan. Paglabas mo sa Mia Road yan. Ay, Nia ba? Nia? Nia, oo, di ba? Sige na. Anong ginagawa sa buhay niya na, Felix? Guardia po, Papa Jack. Okay. Ano binabantayan mo? Building po, katabi nitong apartment. Brad, huwag ka na magbigay ng po, sorry po. toko at baboy naman, oo.
Isa pa, Brad, ayoko na. Opo, sorry po. Tanda mo, suplado ako. Alam nyo kung bakit. Alam mo ba kung bakit? Hindi po. Ano ba kasing cute nga ako? Cute ka ba? Opo. Oh. May, hindi magsuplado ka na rin. Teka lang, may tanong ko sa'yo. Felix? Yes, Papa Jack. Kinakabahan ka ba para sa mga babaeng maxi ang shorts? Hindi po. Inakabahan ba ako sa narinig ko ang tinig mo? Yung boses mo? Bakit naman? Hindi ka nakabahan. First time ko kasi yung tumawag sa iyo. Halos lahat naman ang tumawag sa akin first time dahil bibira nakakaulit dito na kaba. Sige na, magkwento ka na, ha? Para magkaroon ng katuturan yung gabi natin. Yung ang problema ko kasi, Papa Jack, yung asawa ko. Hello, Papa Jack. Ano yan dumaan? MRT yun, no? Opo, malapit lang po. Malapit mo sa MRT. Pagtawid mo, di ba, lichas lechon na? Ay, teka, malayo pala yun, sorry. Pero wala bang paraan para, tumahimik yung paligid, gano'n? Wala lang po, dito lang po. Pwede na mo, may owner pang dumaan. Nasa loob na po ako ng building eh. Ano ba yung building yung walang pintuan yan? Meron po, pero Isara mo yung pinto. nakasara na po yung gate. Dapat ipa-repair yung gate. Yung gate na yan, talagang sira. Talagang gate na yan eh. Yung gate eh. Sige na. Kwenta mo na ako. Takpa mo lang na kamay yung telepono. Opo. Kasi po yung asawa ko po, palagi, yung ex niya po, palaging tumatawag sa kanya at nagtitext. Hindi replyan niya. Hindi ko naman po nakita na reply na, pero sabi ko po sa kanya na magpalit niya siya ng SIM, pero ayaw niya palitan yung SIM niya eh. Kailan ba sila naghiwalay ng ex niya? Tagal na rin po, nung 2010 pa yan. Paano nalaman nung kanyang ex yung number ng asawa mo? Kasi yung number niya dati, yan pa rin yung ginagamit niya ngayon eh. Matagal na yung number niya. Nung sila pa nung ex niya, yun na yung number niya. Di ibig sabihin, Brad, hindi problema dito kung paano nalaman. Pero ang tanong kasi dito, nagre-reply ba siya o hindi? Kasi kung di mo nagre-reply, di hayaan nyo lang. Baka wala namang ginagawang masama yung asawa mo, Brad, kasi hindi niya kasalanan kapag siya yung tinitext at tinatawagan. Ang tanong, sinasagot ba niya? Yun po ang dahilan ng pag-aaway namin eh. Siluso po kasi ako, Papa Jack eh. Loko, gawain ng pangit yan. Ba, no? Ingat ka. Kaya ako wala akong kasalanan sa katawan eh. Kasi nga feeling ko cute ako eh. Doon man lang tumama ako, di ba? Kaya gano'ng katagal na kayo mag-asawa niyan? 3 taon na po. Kailan pa nagtatatawag yung ex niya sa kanya? Ngayong taon lang po. May mga pagkakataon ba na kinausap mo yung ex pag tumatawag? Hindi po. Nakikita ko po tumatawag sa cellphone niya, pero hindi ko sinasagot. Siya po yung pinasagot ko. Sinasagot niya? Opo. Ano sinasabi sa kanya? Ba't siya tinatawagan? Hindi ko rin masyadong maintindihan eh. Brad, mahirap magselos kung di ka magtanong. Magtanong ka, ano naman nag-usapan nila? Baka mayroon naman kasi dapat pag-usapan, pero wala naman atong delikadesa yung misis mo para sagutin pa yung tawag. Kasi kung ako yun, di ko sagutin yun. Kasi action eh. Hindi ka mag-Jollibee tayo? Kwentang taga, habang kumakain ng palabok para darahali. Malapit ang Jollibee sa inyo, di ba? Oo, malapit lang po. Diba? Patabi ng KFC yan, di malapit. Doon sa Matahimik Street, no? Malapit sa inyo, di ba? Opo. Masira ulong DJ. Okay. Kailan uling tumawag yung ex ng asawa mo? Nung birthday niya. No, November 8. Wala ka birthday ng tatay ko, Brad. Pero patay na yung tatay ko. Tumawag, sinagot naman. Hindi sinagot. Hindi niya sinagot nun kasi nagalit ako. Okay. Kailan uling nag-text? Nung araw din yun, bumati siya ng happy birthday sa asawa ko. Yun na yung huli? Opo. Bago yun, kailan yun na una?
Yung nauna nung last February. Oh, hindi pala lagi. Brad, matanong ko lang, pag tinatanong mo yung misis mo kung anong dahilan ng pagtawag ng ex niya, anong sagot sa'yo? Sabi nga sa akin, babayaan mo na yan. Wala naman kami, malayo naman yan siya. Hindi, ano yung dahilan? Kasi ano yung pinag-uusapan nila? Kung walang dahilan, bakit niya sinasagot? Sorry mga kaibigan it's never gonna be wrong to be friends. Alright? Huy, Brad, ba't narinig ko sarili ko? Hello? Hello, Papa Jack, hello. Naka-wireless ka ba? Wala po. Lumayo ka sa dingding. Oo po, nakadikit na po sa dingding. Lumayo ka nga eh. Palayo na po. Yan, kasi may looping Hello, okay na po. Hello, sarili ko? Oh, ganun. Hello? Hello? Ay, wala na. Wala na. Nawala yung sarili ko. Gaganda, It's never gonna be wrong to be friends with our past partners in life. Ang problema lang, mga kaibigan, if it's gonna make your partner uncomfortable, huwag niyong gawin. Diba? Kasi whatever we do, diba? Tama, diba? Ang ex, issue yan. As it is. Nang walang ginagawa, issue na yan eh. Ex yan eh. Diba? As it is, mga kaibigan, yung walang gawin, tumawag pa, sagutin mo, magiging issue talaga yan. Dapat, Brad, you have to make a firm decision, diba? Na huwag niya sagutin. Huwag kang magtanong. Sabihin mo sa kanya, huwag mo sagutin. Kasi mali talaga yun ang kinakausap niya ex niya. Nabanggit ko lang. Mag-react ka naman, Brad. Ganun ba? Ganun naman. Naman to, mag-react. Tama po. May tanong lang po ako, Papa Jack eh. Tama po ba yung ginawa ko na Kinain mo yung phone, Hindi, nagsisilos ako pag Normal yun, Brad. Magugulat ako pag di nagselos. Natural mag-selos. Kahit naman sino magsiselos eh. Ex niya yun eh. Kasi yun lang dahilan, palagi namin pag-aaway ng asawa ko. Oo, Brad, kung hindi magawang iwasan na misis mo na sagutin yung tawag, pakisabi sa malandi siya. Let's be fair, mga kaibigan, di ba? Hindi nakakapagtaka magselos ang isang tao pag yung asawa mo kausap yung ex niya. Natural, magagalit ka. Anak ba sila? Wala. Wala po. May pagkakautang ba ex mo sa kanya? Wala. Wala rin. Wala. Di ba? Anong dahilan ng pagtawag, di ba? May kanya-kanyang buhay na kayo, may asawa na yan. Bakit ganyan yung asawa mo? Diyos ko, sarap kamuti ng ng dagger. Di ba? Chard! Kunin mo yung dagger, kakamutin ko lang yung business nito. Ang kati-kati eh. Pag nag-uusap sila, gano'ng katagal sila nag-uusap? Kung madali lang naman, mga ilang minuto lang. Pero siguro kung wala ako, palagi siguro nag-uusap. Yun, Brad, di ba? Kung kaya niya sagutin sa harap mo, ano pa kaya pag wala ka? Oo. Ano ba tanong mo? Yun lang ba kung tama mag-selos? Sagot ko na. Tama po yung ginawa ko. Duty ka na doon. Naka-duty po ako ngayon eh. Ay, okay, sorry. Kanina po kung tawag ng tawag, buti nasagot. Wala yung problema nito. Ano ba talaga problema? May motor, Brad! Nga po eh, malapit sa kasada. Saan na binili yan? Sa motor trade yan. Motor trade, motor, siklo sigurado. Alaga ka dito, 2, 3, 4, motor. Pag motor ang kailangan dito ka, dumiretso. Oh, okay, diretso pa. Hindi po ganun yung rap. Nag-i-invento ko ng lyrics. Sige, Brad. Bilang padre de pamilya ng tahanan na yan, kung makakasira sa inyong pagtitingin, pagkasama, yung pagsagot-sagot niya sa telepono niya ng kanyang ex, may ka-rule, Brad, di ba? Hindi mo dapat ipakiusap yan sa kanya. Papalit siya SIM card, di ba? Opo nga. Kasi ang totoo niyan, Brad, ang kinakatakot ko naman dito, pag nagpalit siya ng SIM card, baka pag nalaman yung number niya ulit, sagot, wala rin point. Yan nga po yung kung ibibigay niya rin yung number niya sa ex niya, wala rin. Teka lang, magka-Facebook pa sila? Opo, meron. Magka-Facebook pa sila. May anak na ba kayo? Meron, isa pa. Magdalawa na po. Buntis siya ngayon eh. Bakit? Nakalimot kayo, no? Ilang buwan na yung tiyan niya? 3 buwan. Sorry mga kaibigan, mali po yung ginagawa ng ex mo, Brad. Kahit kanino ka magtanong.
Mali yan. Pero anong gagawin mo? Mukhang hindi mo naman kayang patigilan niya mismo kausapin yung ex niya. Paano yan? Pag ganun po, pagka yan po ang dahilan maghiwalay kami. Pag ayaw niyang tumigil sa ganyan eh. Wala akong pwedeng ipayo sa'yo, Brad, kasi wala namang problema sa'yo. Nasa kanya eh. Oo nga po. Gago pala yung asawa mo. Baka nakikinig siya ngayon. Mahilig siya. Mali yun ha, mga kayo. Sorry, hindi ko lang sabihin eh. Diba, no? Oo. Kausap mo ex, mag-asawa na kayo eh. Dapat there should be a certain line and boundaries dapat iniingatan ninyo. Ewan, bahala kayo dyan. Naguguluhan ako. Ang ganda na lang kung nakaantabi mismo ano mensahe mo sa kanya. Banggitin ko po yung pangalan. Hindi, PIN number na lang, Brad. Mag-Facebook ba sila? Opo. Nagko-comment sila sa bawat isa? Oo, meron mag-comment po. Sus talaga. Sus talaga. Yung asawa, ano bang iniinom niya pag wala ka? Anesthesia at manhid yan? Natry mo na bang kausapin yung ex niya? Hindi pa. Hindi pa po. Kausapin mo, Brad. Karapatan mo, asawa ka eh. Hindi rin kami magkaintindihan. Ilonggo yun eh. O dili ka, mag-pray na lang tayo. Huy, mag-crack ka naman dyan. Hello, Papa Jack. Sige na, mag-mensahe ka lang sa misis mo. Banggitin ko pa yung pangalan, Papa Jack. Hindi na. Anong first name yan? Jeannie po. Ha? Jeannie. Jeannie? Opo. I'm a genie in the bottle, baby. Yun ba yun? Siya ba yun? Oo. Paano spell ng Jeannie? Jeannie, G-E-A-N-Y. O, sige na. Ano mensahe mo kay Jeannie? Jeannie, kung mahal mo talaga ako, dapat magpalit ka na ng SIM at hindi ka na magkukontak sa ex mo. Kung mahal mo talaga ako at kung hindi mo talaga kayang gawin yung sinasabi ko, mas mabuti pang mag-iwalay na lang tayo kung gano'n. Kung ganyan naman lang. Ako, agree ako dyan. Kasi ako, wala akong ginagawang masama sa'yo eh. Kahit sa text, wala akong ka-textmate. Wala kang load eh, paano yun? Basta, mahal na mahal kita, Jeannie. Mahal ko rin ang ating anak. Sana gawin mo yung sinasabi ko para wala na tayong problema. Okay na po, Papa Jack? Kung ang buhay ay isang Grabe naman. Tawid nyo na yung mga bata. Yung sisiw, hindi kasama sa libing yan. Pag lagyan kayo ng bulaklak, saka bato. Pag may kasalanan kayo, bato yung naglagyan. Huwag yung malaki ha. Maliliit lang. Bulungan nyo na. Para yung mga sakit natin, baunin na sa kabila. Saka yung matatabang pamangkin, huwag yung iyan, itawid yan. Iikot yung mamalaglag yan. Ano itong pagkatao sa radyo? Hello, Papa Jack. Ganito, seryoso ako dito ha. Oh, sir. Brad, kausap mo ng masinsinan yung misis mo kasi baka hindi niya alam, Brad, na na sobrang sama na ng loob mo. Ako, may intindihan kita ba nakipaghiwalay ka, pero wag naman sana mabot sa punto na maghihiwalay kayo kung yun lang ang dahilan. Diba? Kasi kung
kung dumating na sa punto na magkakapilian na mamili ka, patuloy mo sasagutin yung tawag at makikipag-text dyan o titigilan mo na yan kasi masama na yung loob ko. Mag-usap muna kayo. Hindi naman hiwalay ang solusyon dito, ano? Opo. Pero kung sakaling magustuhan mo maghiwalay, hindi kita masisisi kasi insensitive yung misis mo eh. Hindi talaga tama na nakikipag-usap ka pa sa ex mo kung hindi komportable ang asawa mo. Sa kanya magawin niya, baka mabusit sa'yo yan. Diba? Ex yan eh. Diba? Pag uwi mamaya ng bahay, sabihin mo sa kanya, sabi ni Papa Jack, malandi ka daw. Ha? Sabihin mo sa kanya. Kasi totoo naman. Diba? Bakit ka makikipag-usap sa ex mo kung di ka ba nasanda mo sa karatang tanga at gago? Ex yan eh. So makikipag-away, the mere fact, Brad, na sumasagot pa sa'yo yan pag inaaway mo, pinapangatwiranan pa niya na dapat nag-uusap sila. Maling-mali yan, Chong. I don't exactly know what to tell you kasi ikaw yung ginagawa na mali dito. Hindi ko alam, Brad, kung matino ka bang mister at nakakuha siya ng kakampi pag nag-uusap sila. Hindi ko alam kung may mali kang ginagawa sa kanya. Pero kung ayaw niya sa'yo at di ka na gustong kasama sa buhay, maghiwalay na lang talaga kayo kaysa magkasakitan kayo. Alright? Opo. Bye-bye. Sabihin mo yan kay Jeannie, ha? Yep. Hi, Jeannie! Maraming salamat. Yung mga Jeannie walang paa, no? No? Wala silang paa, usok lang. Ikaw ba, Brad, gusto mo maging Jeannie? Hindi po. Kasi pag naging Jeannie ka, mataba ka eh. Bakit mo alam, Papa Jack? Eh, di ba yung sa lahat ng pelikula ang Jeannie matataba, malaki tiyan? So katapless pa sila? Di ba? Tapos ang kulay mo lavender pa. Di ba? Yung ko kayo maging Jeannie, gusto maging bouncer, malaki. Sige na, Felix. Eh po. Salamat sa pagtawag, ha. Maraming salamat po, Papa Jack. Ay, nako. Si Felix, mga kaibigan ng QC. Mga kaibigan, na pa tayo? Isa pang caller tayo sa portion na ito, tapos babati-bati lang muna ako bago tumuloy. Dami kasi nitong bati na to eh. Hello po sa mga taga Bayurad, Hercules and California, especially to Mr. John Leno. Huli ng N. Aguinaldo and Mark Ramilo. Ayan, Ramilo. Hello po sa inyo. I love John Lennon, mga kaibigan. Gusto ko yung kanta niyang Woman. Si Julie Padilla, Jen Padilla, Meg Lian, Danya Rexon, Donato, Joanna, Marie Cruz, RB, Messina at Jerome Jimena. Maligayang pakikinig po. Nalo kong bisita dito, katitiglan sila sa akin. Ano ba yan? Ay, kakailang. Baka sa utak nyo, anong ginagawa nyo sa akin, ha? Magsabi kayo na matakpang ko yan. Binabati ko ang Fernandez family na sa Gulayan, San Carlos, Pangasinan. Hello po sa mga taga San Carlos, Pangasinan. Kamusta na po ang pigar-pigar sa bandang iyan ng probinsya natin. Happy listening to all the my friends in Las Piñas, especially sa Galang family of Pilar. Maligayang pakikinig po. At happy listening to all my friends in Casimiro Townhouse, our townhomes pala. Admiral, especially to Kang family. Ang dami. Ano ba yan? Greetings galing kay Val para sa Fred. Bungol. Pakibati ang magkakapatid na sina Jelay, Fatima na naligaw sa MBC. Wow ha, naligaw kayo dito ha. At sa office buddies na sina Liney ba ito? Ano to? Ano to? Glyza at Tetay. Hala, nakita mo ba yung Tetay niya? Antipolo, ayan, Muntindilaw. Maligayang pakikinig po dito. Salve, si Vane, si Now, si Nico Maze. Wow. Kokwat baboy na sulat naman to. Maze ba yan? Ang spelling ay M-A-I-Z-E tapos maze. Diba? Pinapahirapan niyo ang mundo. Uy! Kung maze, kung maze yan, hindi ganyan. Dapat naman yan, Nico Maiz. Kiko Beats yan. Si Klein, si Ren. Advance happy birthday, Klein. Line to, no?
may A pala. Alinea pala yan. Ang tanga na nagsulat. At Noel Betaranta. Hello po. Ay, wala lang. Wait lang, may beso lang po ako sa nanay ko dito. Opo. Ayan. Mayroon po kasi nagpunta rito na kinukuha po kong artista sa Hollywood. Medyo kunyari sabi ko, well, sabi ko next time. May career pa ako sa Philippines.